Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin Locaz mula sa Eastern Police District. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Wanted person sa kasong frustrated murder arestado sa Maguindanao del Norte. Top 1 most wanted person municipal level sa kasong 4 counts of rape nasa kote ng Benguet PNP. At massage therapy sa Butuan City huli sa bypass operation. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos mabisto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Field Unit ang kanyang iligal na bentahan ng produktong petrolyo sa bayan ng Sofronio, Española, Palawan. Patrolwoman Eloisa Beredo sa report. Huli sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit ang isang lalaki na sangkot sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa barangay Panitian, Sofronio, Española, Palawan. Kinilalang sospek na si alias Arman, 40 anyos, may asawa at residente ng naturang barangay. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng Oplan Ligas sa koordinasyon ng Sofronio Española Municipal Police Station at Sofronio Española Bureau of Fire Protection, alinsunod sa paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865. Naaktuhan ng sospek habang iligal na nagbebenta at nakikipagkalakhalan ng mga produktong petrolyo tulad ng diesel at gasolina. Na-recover mula sa kanya ang mga sumusunod na ebidensya, isang pirasong 100 pesos at isang pirasong 50 pesos na marked money, isang kulay asul na funnel, 3 pirasong walang laman na 1 litrong bote, 6 na container na may tig 30 liters na gasolina, 6 na container na may tig 30 liters na diesel, isang square tank na may 1,000 liters na gasolina at isang square tank na may 50 liters na gasolina. Tinatayang nasa 132,420 pesos ang kabuang halaga na nakumpiskang produkto ng petrolyo na binuo ng 180 liters ng diesel na nagkakahalaga ng 11,520 pesos at 1,860 liters na gasolina na nagkakahalaga ng 120,900 pesos.
Ipinaalam sa sospek ang kanyang karapatan alinsunod sa batas. Siya ay kasalukuyan na sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo na naglalayong itaguyod ang disiplina, integridad at tapat na serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Nasabat ang mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu mula sa 2 lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station sa Barangay St. Francis II, Limay, Bataan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Lexin Reyes sa Wiran. Dalawang lalaki ang naaresto sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Limay Municipal Police Station. Katuwang ang Bataan Provincial Police Drug Enforcement Unit sa Barangay St. Francis II, Limay, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang mga sospek na sina alias Espin at alias Ramon, kapwa 49 anyos at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nakumpiska sa operasyon ang isang medium-sized sachet ng ininalang shabu, kapalit ng 6,000 marked money na tinanggap umano ni alias Ramon, at isang large-size sachet ng shabu na may timbang na 103.52 gramo na nagkakalaga ng 703,936 batay sa standard drug price. Bukod dito, nasamsam din ang isang Technospark cellphone at isang itim na case na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Ang mga naarestong sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Limay MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon at inihanda ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Bataan PNP laban sa iligal na droga bilang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lexin Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Hindi nakaligtas sa batas ang isang lalaking sangkot umano sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga matapos itong maaresto sa ikinasang bypass operation ng Binangonan Municipal Police Station sa Rizal. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jessie Cruz Obrero. Na aresto ng Municipal Drug Enforcement Team ng Binangonan Municipal Police Station ang isang high-value individual na sangkot umano sa pagbenta at paggamit ng ipinagbabawal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Darangan, Binangonan, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Angke, 30 taong gulang, residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat, bandang 2:30 ng madaling araw ng ikasa ng mga operatiba ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa matagumpay na pagkakadakip ng suspect. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 67.8 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 461,040 pesos. Kabilang sa mga narecover na ebidensya ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu, 3 nuts-tied transparent plastic na naglalaman din ng hinihinalang shabu, isang itim na hard case, 3 piraso ng tig-100 piso, isang keypad cellphone na kulay asul, isang genuine 1,000 peso bill at isang genuine 200 peso bill na parehong ginamit bilang buy-bust money. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Binangonan Municipal Police Station Custodial Facility at nahaharap sa kasong kriminal sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang naturang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Rizal PPO at Pro Calabarzon upang tuluyang wakasan ang operasyon ng mga sindikatong sangkot sa kalakalan ng pinagbabawal na gamot sa buong lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent,
Patrolwoman Jessie Chris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Winakasan ang pagtatago ng nakatalang top 1 most wanted person, municipal level matapos itong masakote ng Benguet PNP sa Dagupan City, Pangasinan dahil sa kasong 4 counts of rape. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Resto ng mga otoridad ang tinaguriang rank 1 top most wanted person ng Bugyas Municipal Police Station para sa 4 na kasong rape sa ika-4 na quarter ng taong 2025 sa isang matagumpay na operasyon sa Poblacion Oeste, Dagupan City, Pangasinan. Nito lamang Oktubre 11 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na isang 24 taong gulang, walang asawa, isang laborer at residente ng Mauled, Dagupan City, Pangasinan. Ang nasabing suspect ay dating may nakabinbing warrant of arrest para sa 4 na kasong paglabag sa Republic Act 8353 kaugnay ng Republic Act 7610 sa kasong panggagahasa. Ang warrant of arrest ay inisyo ni Honorable Judge Daniel Dazon Mangalay ng Regional Trial Court, Branch 64 sa Abatan, Bugyas, Benguet para sa mga kasong rape na walang inirerekomendang piyansa para sa bawat kaso. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Bugyas Municipal Police Station bilang lead unit, Dagupan City Police Station at ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1. Kasalukuyang nasa kustodiya ang naarestong suspect sa Bugyas Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang PNP sa kanilang dedikasyon na sugpuin ang krimen at tiyakin ang pananagutan ng mga lumabag sa batas, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso sa kabataan at kababaihan para sa isang ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang 2 lalaki na umano'y miyembro ng notorious na Sputnik Gang matapos ang matagumpay na bypass operation na isinagawa ng Pasay City Police. Patrolwoman Micah May Bahiwag sa report. 2 lalaki kabilang ang umano'y miyembro ng Sputnik Gang ang naaresto ng mga tauhan ng Pasay City Police Station sa ikinasang bypass operation sa Barangay Maricaban sa Pasay City. Kinilala ng Pasay Police ang mga suspect na sina alias Rontags, 26 anyos na pedicab driver, at alias Bayag, 26 anyos na isa namang mekaniko. Na-recover mula sa kanila ng pulisya ang humigit kumulang 2.87 gramo ng shabu na may malaking halaga, isang caliber .38 revolver na may 2 bala at iba pang drug paraphernalia. Dumaan sa wastong inventory at dokumentasyon ang mga ebidensya habang ang mga nasabing suspect ay nahaharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Micah May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Bahiwag. Pinagsamang puwersa ng Police Community Affairs and Development Group at Police Regional Office 1 ang naglunsad ng information drive at relief operation sa Barangay Bawang, La Union bilang bahagi ng patuloy na programang pangkomunidad ng Philippine National Police. Yan ang magandang balitang hatid ni Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Isang matagumpay na information drive, awareness campaign at relief operations ang sinagawa sa Bawang North Central School o Sports Complex sa Barangay Central East, Bawang, La Union. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Police Community Affairs and Development Group, Regional Police Community Affairs and Development Unit 1, katuwang ang Regional Office 1. Dumalo sa nasabing aktibidad si Police Brigadier General Marvin Jose Saro, Director ng PCEDG, at si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng PRO1, kasama si Honorable Maria Clarissa Manangbong Lee, Municipal Mayor ng Bawang, La Union. Kabilang din sa mga dumalo sina Police Major General Ronald Oliver Lee, retired, Police Brigadier General Christopher M. Avisha, Deputy Regional Director for Administration ng PRO1 at Police Colonel Redentor C. Olsano, Provincial Director ng La Union PPO. Layunin ng programa na palawakin ang kamalayan ng publiko sa mga isyong pangkapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng information drive on crime situation updates, anti-illegal drugs,
anti-terrorism, at anti-misinformation and fake news campaign. Sa ikalawang bahagi ng programa, nagsagawa ng relief operations kung saan ipinamahagi ang tulong mula sa PCADG para sa 1,000 benepisyaryo mula sa Barangay Pagdalan Sur na kabilang sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo. Isang malinaw na patunay na ang aktibidad na ito ay patuloy na pagtutulungan ng PNP at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at malasakit sa mamamayan. Agyaman kami apo, amin nga kapulisan tayo kay ni Manang Mayor Bongli po. Thank you so much po. Dakkel nga yaman mi apo ta napiliti pagdalagan sur nga may kanti kastoy. Thank you very much mga generals and directors. Mula dito sa Ilocos Region, ako yung PNN Correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Primero, alagad ng batas, taga-taguyod, Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Isinagawa ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company ang kanilang Hatag ni Abtik outreach program sa Masbate City bilang bahagi ng kanilang patuloy na inisyatiba sa pagpapatibay ng ugnayan ng pulisya at pamayanan. May balita dyan si Patrolwoman Carmela Panganiban. Isinagawa ng mga tauhan ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Captain Eres Jan L. Salomon at sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Renante N. Arambuyong, officer in charge ang isang outreach activity na tinaguriang Hatag ni Abtik sa Sitio Villa Lucia, Barangay Maingaran at Barangay Pawa, Masbate City. Katuwang sa nasabing aktibidad ang mga kasapi ng advisory group, Masbate Fortes Lady Eagles Club at Tau Gamma Sigma, Triskelions Grand Sorority Bicol Regional Council. Namahagi ang grupo ng mahigit 100 food packs, bigas at mga damit sa mga residente ng naturang mga barangay. Isinagawa rin ang feeding program para sa mga bata upang maibahagi ang saya, serbisyo at pag-asa sa mga mamamayan. Ang programang ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon sa paglilingkod publiko ng Masbate 1st PMFC at ng mga katuwang nitong organisasyon bilang pagpapakita ng malasakit, pagkakaisa at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Nabunyag ang iligal na transaksyon ng dalawang lalaki matapos silang maaresto sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Iloilo City Police sa Barangay San Isidro, La Paz. Ang report mula kay Patrolwoman Jolibel Alvior. Dalawang lalaki ang naaresto sa isinagawang drug bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Zone 2 Barangay Baldoza, La Paz District, Iloilo City nito lamang ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect sa alias na Jimboy, 45 taong gulang residente ng nasabing barangay at alias Lawrence, 32 taong gulang residente ng Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDU 6, isang sachet ng hinihinalang shabu ang nabili mula sa mga suspect gamit ang 12,000 pesos smart money bilang bahagi ng operasyon. Nang arestuhin ang dalawa, na-recover mula kay alias Jimboy ang 5 sachet at isang not-tied na pakete ng suspected shabu, habang isang sachet naman ang nakuha mula kay alias Lawrence. Sa kabuuan, nasa humigit kumulang 130 gramo ng iligal na droga ang nakumpiska na may market value na tinatayang 884,000 pesos. Ayon pa kay Police Major Villanueva, minanmanan ng kanilang unit ang iligal na aktibidad ng isa sa mga suspect matapos itong may ugnay sa mga dating kaso ng droga. Dagdag pa nito, taong 2020 unang nakulong ang pangunahing suspect na si alias Jimboy dahil sa iligal na droga at nakalaya noong 2023 sa pamamagitan ng plea bargaining agreement. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng mga kapulisan ng dalawang suspect para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na nananawagan ng Iloilo PNP sa publiko
na makipagtulungan sa mga isinasagawang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lungsod ng Iloilo. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Walang lusot sa batas ang 2 tulak ng droga matapos makumpiskahan ng mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu sa Cebu City. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Nasagot ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Police Station ang tinatayang 782,000 na halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 tulak sa buy-bust operation sa sitio Santo Niño noong 11 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, bandang 1:42 ng madaling araw. Kinilala ni Police Captain Christopher Erwin Sanchez, officer in charge ng City Drug Enforcement Unit, ang mga sospek na si alias Jimboy, 33 anyos, at ang kasamahan nito na si alias Jim, 33 anyos, na pawang residente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 115 grams at isang coin purse na ginamit bilang lagayan ng iligal na droga. Tinatayang aabot sa 782,000 pesos ang halaga ng nasamsam na shabu batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cebu City Police Office Custodial Facility ang mga sospek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ng Cebu City ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Natuldukan na ang pagtatago ng isang lalaking nakatalang top 9 regional most wanted person matapos itong madakip ng mga tauhan ng Eastern Samar PNP sa barangay Talangdawan, Salcedo, Eastern Samar. Patrolwoman Cristel Palafox, ibalita mo. Ng operatiba ang nakatalagang top 9 regional most wanted person na may kasong rape sa barangay Talangdawan, Salcedo, Eastern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 10:20 ng tanghali ng mga tauhan ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit at Salcedo Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Ang akusado ay pansamantalang nakakulong sa Salcedo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng Eastern Samar PNP ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mambalita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang lalaki ang naaresto ng kapulisan sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong iligal na droga at armas sa Zamboanga del Norte. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman AJ Cortez. Aresto ng mga tauhan ng Cebu Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, ang isang wanted person sa isinagawang law enforcement operation bandang alas 5:30 ng hapon. Nito lamang 12 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Nala, Cebu, Zamboanga del Norte. Kinilala ang naarestong sospek na si alias Aldi, 54 anyos, lalaki, may asawa at isang fish vendor na residente ng nasabing barangay. Ang pagkakaaresto sa sospek ay batay sa warrant of arrest for service of sentence na inisyu kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga warrant ay nilagdaan ni Honorable Ella Michelle Santa Maria Cubero, presiding judge ng Branch 27 RTC 9, Siocon, Zamboanga del Norte, noong 3 ng Setyembre taong kasalukuyan.
Matapos ang matagumpay na operasyon, dinala ang sospek sa kustodiya ng Cebuco Municipal Police Station para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office laban sa mga wanted persons upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat Patrolwoman Cortez. Walang takas ng 2 drug personality matapos maaresto sa isang bypass operation ng PNP sa Villanueva, Misamis Oriental. Narito ang report mula kay Patrolwoman Riza Sahonia. Arestado ang 2 individual sa iginasang bypass operation ng mga operatiba ng Villanueva Municipal Police Station sa Barangay San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Nito lamang ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Princess Bergado, officer in charge ng Villanueva Municipal Police Station ang mga suspect na si alias Tonton at alias Dodong, mga lalaki at mga residente ng Taguluan, Misamis Oriental at Bugo, Cagayan de Oro City. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakumpiska ang mga maliliit na pakete ng inihinalay shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sahonia. Kulungan ng bagsak ng top 8 provincial level most wanted person matapos hainan ng warrant of arrest kaugnay sa kasong frustrated murder sa Davao Oriental. A report mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arindain. Arestadong isang individual sa sinasagawang manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Baganga Municipal Police Station. Nito lamay ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Central, Baganga, Davao Oriental. Kilinala ni Police Major Randy T. Galicia, Acting Chief of Police ng Baganga Municipal Police Station ang suspect na si alias Rod, 26 taong gulang, na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang top 8 provincial level most wanted person. Ayon kay Police Major Galicia, narasto ang suspect sa isang manhunt Charlie operation na inihain ang pinagsamang tauhan ng Baganga Municipal Police Station, Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at Regional Intelligence Division sa paglabag sa kasong frustrated murder na inisyo ng Regional Trial Court, 11th Judicial Region Branch 7 Davao Oriental na may rekomendang piyansa na nagkakahalagang 120,000 pesos. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng paghain ng mga operasyon ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Joseph R. Ergiles, Regional Director upang hulihin ang lahat ng wanted person sa Reyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Arindain. Huli ang isang laborer sa isang buy-bust operation na isinagawa ng PNP sa Barangay Bunaw, Tupi, South Cotabato. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Rosalie Umalay. Arestado ang isang 45 anyos na laborer na si alias Sami sa isang buy-bust operation sa Barangay Bunaw noong Oktubre taong kasalukuyan, bandang alas 7:20 ng gabi. Isinagawa ang operasyon ng Tupi Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng pulisya at sa koordinasyon ng PDEA 12. Nahuli ang sospek sa aktong pagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pusher buyer. Nakuha sa kanya ang isang mark sachet ng hinihinalang shabu at syampang sachet sa loob ng plastic container at 500 buy-bust money. Tinatayang 2.5 gramo ang kabuuang bigat ng droga na nagkakahalaga
ng humigit kumulang 17,000 pesos. Sinampahan ang sospek ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Walang kawala sa batas ang isang massage therapist sa Butuan City matapos kumpiskahan ng illegal na droga sa isinagawang bypass operation. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Irish Laureto. Ng isang single mom na massage therapist na kinilalang si alias Day, 53 years old at kasalukuyang naninirahan sa Purok 10, Tinago Street, Barangay Lumbukan, Lungsod ng Butuan. Matapos itong maaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa ipinagbabawal na droga, tinatayang nagkakahalaga ng 13,600 pesos ang 2 gramo ng illegal na droga na nakumpiska mula sa sospek sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Ambago, Butuan City. Pinangunahan ni Police Captain Charles Evan T. Gatchalian, hepe ng Station Drug Enforcement Unit, kasama ang buong puwersa ng BCPS-3. Ang sospek ay itinuturing na high-valued individual. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Butuan City Police Station 3 ang sospek upang harapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy A. Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. At para sa huling balita, nasa kote ang isang wanted person sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder sa Maguindanao del Norte. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Leonora Gawang. Arestado ang isang wanted person matapos ihain ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder ng mga personahe ng Matanog MPS sa Barangay Bayangas Sur, Matanog, Maguindanao del Norte nito lamang 12 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Junior S. Abbas, Chief of Police ng Matanog MPS, ang akusado na si alias Rab, 28 na taong gulang na residente ng naturang lugar. Kaugnay ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO, naging matagumpay ang pagkakaaresto sa akusado dahil sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Matanog MPS at Maguindanao del Norte PPO sa bisa ng warrant of arrest sa kasong frustrated murder na inisyo ni Honorable Kasan K. Abdul Rahman, Executive Judge RTC Branch 27, 12 Judicial Region, Cotabato City noong Hunyo 22, 2020 na may nakatakdang piyansang 200,000 pesos. Ang akusado ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon para sa wastong disposisyon. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay patuloy sa kampanya nito laban sa kriminalidad at pagdakip sa mga wanted person na nagtatago sa batas. Dahil di tumitigil ang buong hanay ng kapulisan para sa maayos, mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman sa ating mga ka-PNN na magtitake ng NAPOLCOM PNP Entrance Exam, 5 araw na lang bago isagawa ang NAPOLCOM PNP Entrance at Promotional Examination sa October 19, 2025 sa Bacolod City, National High School, P. Hernais Street, Barangay Taculing, Bacolod City, Negros Occidental. Para sa mga PNP Entrance Examinees, dalhin ang Printed Notice of Admission or NOA, valid government-issued ID na may petsa ng kapanganakan at ballpen, lapis at pambura. Hindi tatanggapin ang barangay, PNP, NBI or court clearance bilang valid ID. Pinapayagan ang transparent envelope. Magsuot ng puting t-shirt, itim o dark blue na pantalon at sapatos. Para naman sa PNP promotional examinees, dalhin ang NOA, PNP ID at magamit sa pagsusulat. Ang kasuotan ay maaaring GOA Type C, patrol shirt o field service uniform. Ipinagbabawal ang pagdadala ng armas, gadgets, calculator, smartwatch at review materials.
gayon din ang mga bag at ibang di kailangang gamit sa loob ng venue. Ang sinumang lalabag ay maaaring ma-disqualify. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa NAPOLCOM Regional Office, Negros Island Region sa rdnir@napolcom.gov.ph, Facebook page NAPOLCOM Regional Office, Negros Island Region, o tumawag sa 0946-470-8050. At mga ka-PNN, 72 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatas Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Melin Loquias, mula sa Eastern Police District, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.